is no remission of sin. Nang ibig mong sabihin, kung walang pag-agos ng dugo ng Panginoon sa Kalbaryo, ay walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Alam na po natin ito, mga kapatid. At bagamat ang iba'y hindi naniniwala na ang Panginoon ay napako sa krus, sabi nga ni Apostol Pablo, walang kabuluhan kung hindi namatay ang Panginoon sapagkat hindi umagos sa kanyang dugo doon sa Kalbaryo at hindi tayo nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ano nga ba ang pananampalataya? Hindi po ako nagkamali na nilagay ko po rito itong lata ng sardinas na ito. Ano nga ba ang ating pananampalataya? Ang pananampalataya po ay yung nananampalataya tayo na ang mangyayari, ang mga bagay na sa hinaharap at alam natin itong darating, bagamat hindi natin ito nakikita. Tulad na isang latang ito, sino pang naniniwala na pag binuksan natin ito ay makikita natin na isda? Wala nga lang ulo. Hindi tayo naniniwala na pinubuksan ito corn beef ang laman. Alam natin na ang laman ito pag binuksan ay isda, sardinas. Yun po ang tinatawag na pananampalataya. Subalit, hindi natin nangangailangan ng ebidensya. Sapagkat ang pananampalataya, kung inihingi mo ng ebidensya para sa pananampalataya nito, sinasabi nga po si Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:7-8, ang sinasabi niya, for we walk by faith, not by sight. Ito po yung sinasabi na, to believe is to see, not to see is to believe. Maniniwala lang ang isang tao pag nakita. Pero tayo, naniniwala muna tayo bago natin ito makita. Ito po yung pananampalataya na tulad nga nitong ating inalimbawa. Mga kapatid, sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. So yung mga ebidensya na ito, sa hinaharap makikita natin. Subalit mga kapatid, dito sa ating pag-aaral sa umagang ito, sinasabi po sa mga taga-Hebreo, bagamat ang pananampalataya ay hindi natin kailangan ng ebidensya for the future, ito ay pananampalataya. Subalit, pag nakita natin ang ebidensya, not from the future, but from the past, mas lalong ma-establish ang ating faith. Kaya mga kapatid, ang ating pag-uusapan, ang ating sermon ngayon, ang mensahe ng Panginoon ay ang pag-i-establish ng ating mga pananampalataya based on the evidence from the past. Mga kapatid, sa Hebrews chapter 10 verse 1-3, sinasabi po ang kautusan ay endino lamang ng hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay taon-taon. Kung mapatawad na nga ang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganung mga handog, wala na siyang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangan mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ay nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. So kung hindi namatay ang ating Panginoon Jesucristo, ang mga pag-aalay na sinagawang sakripisyo noon sa templo ay isang anino lamang ng totoong darating. Na ang nangyaring pagdating ng sakripisyo na iyon, once and for all, ay naganap ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, dito, sinasabi din sa Hebreo 9:12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili ng dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. So napakalinaw po rito na sariling dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Okay, may narinig po ako na isang pastor, ang sabi niya, hindi daw ito dugo na nanggaling kay Maria kasi sariling dugo daw ng ating Panginoon sa Kristo. Wrong po. Bakit? In legalistic point of view. Kaya nga, ang Panginoon sa Kristo ay naging tao para magkaroon ng laman at dugo. Sapagkat siya, noong siya Espiritu at siya Diyos, hindi pwedeng ipago sa cross bilang sakripisyo. Kaya po, in legalistic point of view, even in the Gospel of Matthew and Luke, and specify po ang genealogy na nanggaling siya doon kay Abraham, passed through King David.
hanggang sa siya yung tinatawag na Lion of the tribe of Judah. Bakit po si Judah? Samantalang pang-apat naman siya sa magkakapatid, and-explain po ito sa ating mga Bible study pag tuwing Sabado. Mga kapatid, ito po ay ang kanyang sariling dugo. Bakit? Kailangan talagang mayroong dugo ang Panginoon Jesucristo na nanggaling sa sangkatauhan. Kaya nga, ang genealogy from galing kay Pastor Joseph and even Mary, na nanggaling talaga siya, legit siya to have royal majestic, yung kanyang royal, pagiging royal, na legitimate talaga siya na uupo sa kanyang trono bilang hari ng mga hari. Mga kapatid, sa ating pagpapaduloy, may mga naniniwala nga na ang Panginoon si Kristo ay hindi Diyos. Sabihin natin, siya ay naging tao. Kung siya ay tao, paano siyang naging tao? Di ba? No sense. Kaya siya naging tao dahil from the past, hindi siya tao. Mga kapatid, sa 1 John chapter 4, verse 3, but every person who does not declare that he is Zoa, Christ has come on a human, has a spirit that is not from God. This is the spirit of the Antichrist that you have heard is coming. The spirit is already in the world. John chapter 1, verse 1 and 14, ang salita ng Diyos, ang salita ay Diyos, at ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling natin. Ngayon, ini-emphasize po natin ito para malaman po natin ang Panginoon si Kristo. Literally, napako po siya sa krus at umagos at dumanak ang kanyang dugo. Pero, mga kapatid, alam lang natin na napako ang Panginoon si Kristo from 9 o'clock in the morning until 3 o'clock nang siya ay namatay, hanggang sa ibinaba siya before 6 o'clock in the evening. Pero ano nga ba ang mga nangyaring event sa pangyayaring ito? Marami pong event, at least 5, na ating pong isa-isahin ngayon. Pero magpupungas tayo sa isa lang. Mga kapatid, dito po nakalagay sa Galatia, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinisumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Mga kapatid, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at sa pamamagitan ng pananalig, matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Mga kapatid, tingnan niyo po, cursed is everyone who hung on a pole. May nagsasabi po na hindi raw ipinako kasi hinang siya. Or sa Tagalog, binitay. Ang pagbibitay po ay maraming kaparaanan. Binibitay sa pamamagitan ng pagbiti, binibitay sa pamamagitan ng electric chair, binibitay sa pamamagitan ng pag-inject, ng lethal injection. So, maraming kaparaanan. But in this case, ang ating Panginoon si Kristo ay pinako. Wala pong sinasabi sa Biblia makikita na siya ipinako. Dito po sa Matthew chapter 27, verse 35-36, ang sabi po ni Apostle Matthew, nang may pako na siya sa krus, pinagkati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan, naupo sila at siya ay binantayan. So, dito po clear na ipako ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po, ano ang nangyari nang napako na siya sa krus? Ipinako po siya 9 o'clock in the morning hanggang 3 o'clock na siya ay namatay. There is 6 hours. Ano po ang nangyari? Ano ang mga naging kaganapan dito? Ito po ang mga naging kaganapan. Then Yeshua loudly cried out once again and gave him his life. Give up his life. Suddenly, the curtain in the temple was split into two from top to bottom. The earth shook and the rocks were split open. The tombs were open, and the bodies of many holy people who had died came back to life. Okay, mga kapatid, ito yung mga pangyayaring event. Ano yun? The curtain in the temple was split into two from top to bottom. Number 1. Number 2, earth shook. Nagkaroon ng earthquake. Anong purpose? Nagkaroon ng yung mga rock, yung mga bato nagkabiyakan. Anong purpose? The tombs were open. Anong purpose? Mayroon pa pong isa dyan. The skies is darkened. Bakit? Buong mundo ay nagmumurn dahil sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. So there are at least 5 events na nangyari
nung pagkapako ng ating Panginoon si Kristo. Ano po ang mga relevance nito? Una, the curtain and the temple will split into two. Alam naman natin na between the holy place and the most holy place, may isang makapal na kortina, walang ibang nakapasok, kundi ang chief priest. Kaya nga tinatalian siya once a year, bago siya pumasok na may dalang pag-aatang, tinatalian siya sa kanyang katawan na may lubid galing sa labas. Para pag di na siya makabalik, para matri-retrieve ang kanyang katawan, inihila lang siya palabas. But, what is the significance na nag-split yung curtain? Ibig sabihin na wala na yung hadlang natin na makapasok sa presensya ng Diyos. Well, in the most holy place, through Jesus Christ, abot na tayo, nakakadirekta na tayo sa ating Ama. Hindi tulad noon na mayroon pa mga padrino tulad ng mga propeta at mga saserdote. Pero ngayon, malaya na tayo makarating sa Ama direkta sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ang pangalawa, earth shock. Bakit? It reason na yanigin ang buong kalupaan during this time at yung mga bato ay nagkabitahan. There is a purpose. Pang-aapat, the tombs were open. Nakikita natin dito that the holy people who hadn't died resurrect. It only proves na yung kamatayan ng Panginoon Jesucristo, meron talagang katotohanan na pagkabuhay na maguli. As promised. So, ito yung mga kaganapan mga kapatid. But, let's focus now dito. In John chapter 19, verse 33 to 34, when the soldiers came to Uzoa and saw that he was already dead, they did not break his leg. Noong mga panahon, pag buhay ang tao, pag binrek ang leg, dahil doon sa oxygen, nasasuffocate sila. Isang kaparaanan na ito ay ginawa. Ano ang relevant? During this time, nakita natin na may dalawang kasama ang Panginoon. And 3 o'clock in the afternoon, para hindi datnan, actually, after 3 o'clock, before 6 o'clock, kasi Sabbath day na yun Before 6 o'clock, ni-request ng mga Pharisees na tanggalin ang Panginoon doon sa cross. Kasi ayaw nila na at the Sabbath day, mayroon pang nakabitin doon sa cross. Nung nilapitan ng sundalo, nakita nila patay ng Panginoon Jesucristo, subalit, ang dalawa, buhay pa. Hindi ibig sabihin, mas malakas yung dalawang magnanakaw sa Panginoon. Jesus is the son of the carpenter. Matipuno ang kanyang katawan at hindi lulubo-lubo. Nabuhat niya ang cross. Tinulungan nga lang siya ni Simon de Sere, talagang hirap na. Pero malakas ang Panginoon. Pero bakit ito siyang bumigay? Imagine na tako siya 9 o'clock, until 3 o'clock, na-find out na siya patay na only in 6 hours. Pero yung dalawang magnanakaw, buhay na buhay, binrek ng sundalo para siya mamatay before 6 o'clock. Anong relevance nito? Taklasin po natin mga kapatid. Sa Lumang Tipan, sa Passover rule, ganito po ang sinasaad sa Exodus chapter 12, verse 43. Ang sabi po, Yahweh said to Moses and Aaron, These are the rules for the Passover. No foreigner may eat the Passover meal. Any male slave you have bought may eat it after you have circumcised him. No foreigners visiting you may eat it. No hard workers may eat it. The meal must be eaten inside one house. Never take any of the meal outside the house. Never break any of the bones. Mga kapatid, ang Passover lang, noong unang panahon ni Moses, during the time, ay isang, alam naman natin, isang walang kapintasan, ang ino-offer, ang tinakatay para doon sa Passover blood. But during this time, pag mayroong Passover na ginagawa, hindi kailangan mabasag or mabali kahit isang buto. Isa po yan sa role ng Passover lang. Okay, let's continue mga kapatid. Dito po, sinasabi sa John 1:29. John saw Yeshua coming toward him and next day and said, Look, this is the Lamb of God who takes away the sins of the world.
So yung anino nung ginagawa noong Passover ay naging katotohanan na ngayon that Jesus is the Passover na pinatutuhanan ni Saint John the Baptist. John 19 verse 33 to 34, when soldiers came to Yeshua and saw that he was already dead, they did not break his leg. Nakita natin ang relevance ng Passover na nagsasalamin ng Lamb of God na darating. Na yung rules na yun ay applicable sa Lamb of God, which is Jesus Christ. Mga kapatid, Psalm chapter 34 verse 20, Yahweh guards all his bones. Not one of them is broken. Kanino ito? Sa ating Panginoon Jesucristo. Ito ay isang prophecy ni King David na ang magbabatang Lamb of God or Messiah ay hindi mabibrek kahit isa sa kanyang mga buto. Kaya nga sabi, may katanungan, si King David ba? Si David ba ay prophet? Of course, all the Psalms is about Jesus Christ. He prophesies about Jesus Christ, therefore he is a prophet. Mga kapatid, dito, nakikita natin, medyo malabo, isa sa mga paglalarawan ng picture sa Passion of the Christ. Nakita natin, ang kanyang mga mukha ay tabi-tabingi, pero hindi ni isang buto ang nabasag sa kanya sa pag-iingat ng Panginoon as Passover lamb. Dito po mga kapatid sa Isaiah chapter 452 verse 14 to 15, sinasabi po ni Isaiah, many will be shocked by him, his appearance will be so disfigured that he won't look like any other man. His looks will be so disfigured that he will hardly look like a human. Nakita natin ang prophecy ni Prophet Isaiah. Hindi makikilala na bilang tao ang Panginoon Jesucristo dahil sa paghihirap niya. Na-disfigure ang kanyang mukha pero hindi na-broke ang any one of his bones. Because he is a katuparan ng prophet as a Lamb of God, as a sacrificial Lamb of God, as a Passover lamb. By the way, ang Panginoon Jesucristo ay namatay in a Passover time na isiniselebrate sa Israel. Mga kapatid, dito sa pagpapatuloy, Isaiah 53 verse 5 sabi, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Mga kapatid, nung tayo mga Kristiyano, nakilalaman at narinig natin, because of his wound and his stripes, we are healed. Pero hindi natin nakita kung ano talaga yung nangyari. Gaano nga ba ang paghihirap ng Panginoon? Tingnan natin. Baka higit pa rito ang reality ng pagpapalo sa ating Panginoon at paghihirap. But none of his bone is broken. Dito po mga kapatid, John 19 verse 31. So, ipinapakita rin po dito. Basahin ko lang sa 32. The soldiers therefore came and broke his leg. The first man who had been crucified with Jesus and then those of the other. Well, sa 31 po, now it was the day of preparation and the next day was to be special Sabbath because the Jewish leaders did not want the bodies left on the crosses during the Sabbath. They asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. So sa 33, when the soldiers came to Yeshua and saw that he was already dead, they did not break his leg. However, one of the soldiers stabbed Yeshua aside with his spear, and the blood in the water immediately came out. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, mas malakas ang Panginoon kaysa dalawang magnanakaw na ito kasi siya ay anluwagin. Nabuhat niya ang troso papunta sa Kalbaryo. Pero bakit siya namatay in 6 hours lang? Mas matatag itong dalawang magnanakaw because of the prophecy na hindi dapat mag-break ang kanyang leg. Pero how it happens? In a legalistic point of view, parang sabi ni Stanas, Paul yan. Kasi bakit may miracle? Dapat walang miracle kasi yung pagbabata, dapat talagang in detail na walang dapat ang Panginoon Jesucristo as a Messiah, walang dapat na escape. Walang dapat na cutting classes, di ba? Dito parang na shortcut. Ano nangyari? Okay, mga kapatid, however, 34, one of the soldiers stabbed his suicide with his spear, and the blood in the water immediately came out. Saan sa mundo ang isang tao pag sinaksak, lumalabas pati tubig?
puro lang dugo. Anong purpose kung bakit mayroong tubig nang sinaksak ang Panginoon sa tagiliran, lumabas pati tubig? Anong purpose? At bakit nagkatubig? Mga kapatid, as we continue, ito po, medyo controversy, pero pag-aralan natin. This is not blasphemy. Jesus did not die of crucifixion, but He died on the cross. Okay? Panibaga, no? Ang Panginoon Jesucristo ay hindi namatay dahil sa kanyang pagkapako. Namatay siya doon sa cross. Okay? Bago kayo mag-react, let's study furthermore. Bakit mayroong tubig sa kanyang katawan? For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved is the power of God. Ano daw ang power of God? Yung cross. Kaya yung iba, pag tinatakot yung demonyo or yung mga na possess, ay ginagamit ng cross. Kasi sabi nila may power ng cross. Aba, anting-anting na yon. Pero hindi anting-anting. Ang sinasabi po nitong the power of God to being saved, yung cross, ay yung nangyari doon sa cross. Yung nangyari na ginawa ng Panginoon doon sa cross, siya ang may kapangyarihan. Yung mensahe ng cross, but not the cross itself. Mga kapatid, as we continue, okay, dito po, medyo malabo po ba o yung mata ko lang? Nababasa niya, nakikita niyo? Hindi ko nababasa, pero nakikita. Okay, explain ko. Hindi po ako doktor, pero ang tawag po dito, ito ngayon, na-describe na. Okay, nung panahon na nakapako ang Panginoon, yung method ng execution ay ang pagpapako. Pero, sabi ko nga kanina, ay within 6 hours lang or 7 hours or even 8 hours, hindi pwede ng isang taong ipinako ay mamatay. Bakit? It takes a day or even 2 days para ang taong ipinako na dito sa dalawang kamay at sa paa, masusuffocate siya sa pamamagitan ng exhaustion doon at hindi na niya kaya yung weight niya, saka lang bibigay yung tao. But only after a day. Pero dito, ano ang nangyari sa Panginoon? In 7 or 8 hours, bumigay na siya. Na hindi na broke ang kanyang namang buto. Mga kapatid, dito po, makikita natin na surprise nga yung mga Roman soldiers, napatay ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng isa ay tinusok siya ng spear sa tagiliran. Alam niyo ba na yung spear na yon ay umabot sa puso ng Panginoon? Sino dito ang nagkatay ng manok na nung kinuhanan niya ang puso, may nakabalot doon sa puso? Yung po, ito yung tinatawag na pericardium. Okay, ganito po yan. Ito po, nung nagkaroon ng, ang Panginoon ay nagkaroon ng tinatawag na pericardial effusion. May dalawang klase po ang pericardial. Ang effusion at yung tinatawag na pericarditis. Ang pericarditis na nagkaroon ng tubig sa puso dahil sa cardiac arrest. Ang pericardial effusion ay nagkakaroon sa pamamagitan ng mga bacteria at mga viruses na na-infect. Pero during this time, no way na ma-infect ang Panginoon kasi napaka-short time. Not even a day. So, ang reason po kung bakit siya nagkaroon ng tubig na buslo doon sa kanyang puso is because of the cardiac arrest. Nagkaroon po ng cardiac arrest ang Panginoon, nagkaroon ng tubig doon sa kanyang puso na nakabalot. Kaya nang sinusok siya ng sundalo, umabot ang spear sa kanyang puso at nabiyak yung balot na merong tubig, umagos ang tubig kasama ang dugo ng ating Panginoon. Ano ang purpose? Okay, punta na po tayo sa purpose kung bakit mayroong tubig. Alam natin na malabnaw, coagulated, lalo na na-expose sa air, sa atmosphere, itong dugo. And a matter of minute, nagpo-coagulate siya. Lumalapot. Ano ang purpose kung bakit mayroong tubig? Para ito lumabnaw at umagos. There is a purpose. Ano po ang purpose?
Okay? Sabi po sa Leviticus chapter 16, verse 15, is-padayit ko na lang ang pagbasa. Next, Aaron will slaughter the goat for the people's offering for sin. He will take the blood inside, go up to the canopy, and sprinkle it on the throne of mercy. And in front of it, as he did with the bull's blood, so he will make peace with the Lord for all the sins the Israelites committed against the holy place. These things happened because the Israelites were unclean and because they committed the rebellious act. He will do the same for the tent of meeting which is among the unclean people. Sinasabi po ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 2, God the Father knew you long ago and chose you to live holy lives with the Spirit's help so that you are obedient to Yeshua Christ and are sprinkled with His blood. So may purpose pala yung dugo ng Panginoon, hindi lang basta umagos sa Kalbaryo. Ano ang purpose? Sabi ni Peter, are sprinkled with His blood. In-sprinkle daw. Saan? Eh, yung pagbabalik natin kay Aaron, sabi niya, ang dugo ng bull, in-sprinkle it on the throne of mercy. Para magkaroon ng kapatawaran sa mga kasalanan. Ano ngayon itong throne of mercy? Ito po. Ito po. Hebrews 9:12. He used His own blood, not the blood of the goats and bull, for the sacrifices. He went to the most holy place and offered His sacrifice once and for all to free us forever. Sa Ark of the Covenant, meron po dalawang cherubim, tinatawag dito sa right na the mercy seat or ang tawag dito yung the crown, ito po yung poles at ito yung ark. Yung poles kung saan inahawakan ng nagdadala ng Ark of the Covenant. There is a possibility, okay? There is a possibility that the blood of Jesus flow doon sa bitak na pumunta sa baba at andoon pala yung Ark of the Covenant. Yan. Ito po, mga kapatid. As we move on, dito po sa Jerusalem, mayroon siyang walled city. Isa po sa mga lugar dito, ito po ay lugar ng Golgotha, kung saan andoon yung Skull Mount Hill, na kung saan ipinako ang Panginoon sa Kristo. Ito pong walled city na ito, during the time of Solomon, ito po ay nakatayo ngayon sa bato. Saan kumuha ng mga batong ito na ipinantayo si Haring Solomon during this time? Mayroon pong tinatawag na quarry. Sa ilalim po nito, nagpahukay si Haring Solomon ng mga kuweba at kinuha yung mga bato at pinagagamit dito. And mga kapatid, dito sa susunod na slide, doon po sa Israel, hindi pa ako nakarating pero nakita ko lang sa documentary, na may nakalagay doon, King Solomon Quarries, o tinatawag din na Sidkiah's Cave. Sidkiah is the last king of Judah before the captivity in Babylon. Ano ang nangyari ng Sidkiah Cave? Kasi ginamit ni Sidkiah ang isang kuweba roon upang kanyang pagtaguan. But all of those sa bottom is King Solomon's quarry, kung saan ang galing yung mga bato na pinantayo ng mga templo at ng iba-iba pa. Mga kapatid, sa pagpapatuloy, ito po ang makikita na quarry na nasa ilalim ng Jerusalem at ito yung tinatawag na Sidkiah's Cave. Ito po mga kapatid, ang natitira pang chunk ng kuan na hindi na itayo during the time with Solomon na ganito kalaki, pero paano nila ginawa ito without the machinery ng mga technology, hindi ko po alam. At ito yung part ng western wall na ngayon ay puro mga bato. Nasaan ang galing yung mga batong ito? Doon sa quarry na tinatawag na Solomon's Quarry. At kung ating titingnan, ito po ang coin na natagpuan na ito si Sidkiah, the king of Judah. During the time ng captivity nila sa Babylon, sa harap ng mga tao, lahat ng royal family na pamilya ni Sidkiah ay pinagpapatay. Saan po siya nakita na nagtatago? Doon sa cave na tinawag na Sidkiah's Cave. Ano ngayon ito, Sidkiah's Cave? Anong relasyon ito? Ito sa pinag-aasapan natin, Ark of the Covenant. Dito mga kapatid, ang geologists or even the archaeologists confirm the crucifixion of our Lord Jesus Christ.
Ito, during this time, Skulls Hill, ito po yung Golgotha na tinawag na hill, Mount Skull Hill. Bakit? Kung sa malayuan po ito yung mata, ito po yung itsura ng bungok. Kung saan sa taas nito, doon ang senaryo ng pagkapako ng ating Panginoon. Ito po yung tinatawag na Golgotha. Next po, ito. Doon po, nakakita sila sa ibabaw nitong hill na ito na mayroong squares at mayroong bitak. Na kung saan yung squares na ito, maaaring yung troso, yung cross ay dyan ibinaon para tumayo na pinagpapakuan. At mayroon pong bitak ito during this time na nagkaroon ng earthquake. Ito po, nagkaroon ng split ng rock doon. So, ito yung purpose during the time na napako ang Panginoon. Mga kapatid, it is possible na nung tinusok ang Panginoon, umagos ang dugo at ang tubig, nung maglag siya papunta dito, hanggang bumaba siya into the Ark of the Covenant. Kasi kung walang Ark of the Covenant na tinatawag na Throne of Mercy, walang purpose na yung dugo ng Panginoon according to Peter na in-sprinkle ang kanyang blood. Saan i-sprinkle? Next mga kapatid, ito. Ron Wyatt. During this time, itong tao na to ay binigyan ng Israel government ng pondo at authority na mag-excavate. At natagpuan niya ang Ark of the Covenant doon sa dulo. This is the actual picture na pinicture ng team ni Ron Wyatt. And this is the actual Ark of the Covenant. Nasaan na ito ngayon? Mga kapatid, alam niyo ba na yung Israel ngayon ay nagkukuha na ng third temple? Hindi sila hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob kung wala itong Ark of the Covenant. Of course, since natagpuan ito ni Ron Wyatt, nasa safekeeping ito ng authority ng Israel. Next, ito yung interesting. Sa taas po nito ay mayroong bitak kung saan nakita ang Ark of the Covenant at mayroong pong marka ng stain na dito umagos yung dugo ng Panginoon. For the purpose na yung dugo, sabi kong mamalapot, dahil doon sa tubig, natulungan niya na bumaba at bumagsak doon sa Ark of the Covenant. Ito po siya. Ang nakakamangha po, during the time Ron Wyatt ay yung kumuha po siya ng sample, dinala niya sa US, I think sa California. Isa pong scientist ang pinatrace niya at pina-analyze. Alam niyo po ba na according sa video at makikita niyo, yung dugo is alive? Sabi niya. At alam niyo ba na sabi niya, namamangha ako, sabi nung sa laboratory, yun. Siya pala ay Israelite. Jew. Yung nag-test. Nung tinanong siya, kanino bang dugo ito? Tinanong siya, ang sabi niya, sa documentary, this is the blood of your Messiah. At alam niyo ba na natagpuan doon na ang chromosomes ng dugo na yon is only 24? Na normally from the mother and the father, it shared 23 to 20, 23 and 23 equals 43. Supposed to be 43, pero ang natagpuan sa dugo na ito is only 24. 23 from the mother, at nagkaroon lang ng isa para makompleto of being a human. Panoorin niyo na lang po yung documentary ni Ron Wyatt doon sa The Blood of Jesus. Okay mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, saan nangyari at anong nangyari? Bakit andoon yung Ark of the Covenant? Mayroon po tayong tinatawag na Apocrypha. Mayroon pong extra book aside from the 66 books, ang sa Catholic ay 72. Ang Apocrypha, the other part of the book, were the record of the history during the period ng 400 years na yung Israel ay hindi nag-aapir ng Panginoon. During this time, nag-record po dito sa book, ito po sa Book of Daniel, later po, na-advance ako ng konti. According to Daniel 9:24, sabi po, 70 weeks are determined by your people and for your holy city to finish the transgression, to make the end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring the everlasting righteousness, to seal up vision, the prophecy, and to anoint the most holy
Sino ba yung anoint the most holy? Sabi ni Prophet Daniel, na sinabi niya na there is time na darating na ito yung mangyayari. Ito mga kapatid, dito sa anoint the most holy, doon sa sinasabi ni Prophet Daniel, anoint means Jesus' blood, ultimate anointing substance. Na sinasabi ni Prophet Daniel na ito ay magkakaroon, anoint the most holy, by means of the blood of Jesus Christ. The most holy is the mercy seat of the Ark of the Covenant. Sa ating pagpatuloy mga kapatid, ito, He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins, according to John. According po dito, He shall take some of the blood of the bull and sprinkle it with a finger and the mercy seat on the east side, according to Leviticus chapter 16. So nasa east side po, saan? Nasa right side ng covenant, Ark of the Covenant. Ito po yung kailangan mangyari para ma-fulfill yung pagtubo sa atin ng Panginoon Jesucristo. Leviticus 17, I will set my face against any Israelite or any foreigner residing among them who eats blood. And I will cut them off from the people, for the life of a creature is in the blood. And I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Pinagbabawal ng Panginoon, bagamat sa Leviticus to, pinagbabawal ng Panginoon ang kumain ng dugo sapagkat ang dugo ay andoon ang buhay ng isang nilalang. At ginagamit ito para sa pag-alis or atonement ng mga kasalanan. Kaya mariin pong pinagbabawal, even binanggit po ito ni James doon sa Book of Acts. Kaya mga kapatid dito, ito na po yung sinasabi ko, in the Book of Apocrypha, in the record of the history, paano napunta ang Ark of the Covenant doon sa ilalim ng Golgotha? Ito po, sa 2 Maccabees chapter 2, verse 4 to 8. Jeremiah found a cave dwelling. He carried the tent, the ark, and the incense altar into it. Then they blocked up the entrance. The place shall remain unknown, he said, until God finally gather His people together and show mercy to them. Then the Lord will bring these things to light again. So, sino pa ang nagtago doon sa ilalim? Si Jeremiah. Okay mga kapatid, ito po ay isa sa mga nakita rin doon sa loob na ngayon ay nasa museum ng Israel at ito po nakalagay din sa stamp na part doon sa temple na itago. For there is one God and one mediator between God, okay, man Christ, Jesus, who gave Himself as a ransom all to be testified in due time. So ito na po yung nangyari na due time na magpapako ang ating Panginoon. Dito po, Genesis 3:15, I will put enmity between you and the woman and between offspring and hers. They will strike at your head and while you strike at their head. So ito po yung proto-evangel tinatawag na first prophecy. So nakita natin na bagamat pinako, in-strike ni Satan si Jesus sa kanyang mga paa, akala niya ay matatalo na niya, pero hindi. Siya pala ay inapakan sa ulo at mas durog ang kanyang ulo. Mas fatal po yun. Mas nakamamatay yung kaysa sa itinako lang ang Panginoon. So dito po mga kapatid, 1 Corinthians, sabi ni Apostle Paul, O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. See, the power of the blood of Jesus? The cross is the power of God for the salvation. Nothing. Pero not the cross itself, but ang ginawa ng Panginoon doon sa cross sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mga kapatid, conclusion. Okay, nakarating tayo sa conclusion. When Jesus was on the cross, and everything goes dark, it was not just a cloudy day. The whole sky went black from noontime to 3 p.m. The world itself is mourning. Curtain wall in the holy place is ripping, symbolized because of Jesus' death. Everyone could have direct access to God through Him. When Jesus took His last breath, the earth shook, rocks split, and even the graves were opened up. People who have died raised to life and appears to many. Nature itself could not stay silent.
So Jesus' death is not just an event. It changed everything. This is how powerful His sacrifice was because of His precious blood. Amen. Mga kapatid, in our challenge by demonstrating the existence through evidence to establish the truth. Now that we have seen it, what shall we do then? Nakita natin ang mga ebidensya from the past. Okay, we're not talking about the faith in the future, but the evidence is from the past. What? To establish our faith. Na totoong mga nangyari ito. Anong gagawin natin? Alam natin na nasa katotohanan tayo. So alam na this. Let's evangelize and share the Word of God. Kapatid, dito po, anong desisyon natin? Dito tayo sa Bema sect of Christ na kung saan tinatanggap natin after ng rapture ay tinatanggap natin ang mga 5 crowns? Or doon tayo tatayo sa Great White Throne na kung saan ang mga nakatayo dito ay bubulid sa mga dagat-dagatan na po? Or kahit hindi man tayo, how about our relatives? How about our friends? How about our colleagues? Ahayaan ba natin na mapuntay sila sa kabila imbis na dito makasama natin? So this is our challenge. So, all glory to our great and awesome God. Thank you, Jesus, for your precious blood. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na dakilang, maraming salamat po sa oras na ito, sa pagtatapos ng iyong mensahe. Panginoon, nawa ang lahat ng ito ay na-clarify namin, Panginoon, mas lalong tumatag ang aming pananampalataya sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Hindi mangyayari ang mga bagay, Panginoon, kung walang itong purpose. There is always purpose and there is always a detail. Lord, maraming salamat po Diyos sa kaliwanagan na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Banal Espiritu, sa patuloy na paggabay mo sa amin. Lord, we thank you and we give back all the praises. In Jesus' name we pray.